ang pambansang awit ng Pilipinas. Ito'y pangungunahan ng Coro Bacoleño and the Lasal Coral. Bayang magiging sa silanganan, alam ng puso, sarili mo'y buhay. Lupang hinirang, guyatan ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisihin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit ng baka, maniyak ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isak ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik. Ang bituin na talo niyang kailan pa may madidilim. Lupa ng araw ng walang ipagsita, buhay langit sa piling mo. Aming hidaya na pag may mga hapik, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maayong aga sa inyong tanan. Una po, gusto kong magpasalamat sa pamunuan ng siyudad ng Bacolod, lalong-lalo na sa ating butihing mayor na si Mayor Monico Fuentavilla at 10 na mga konsihales ng Bacolod City sa panyaya sa akin bilang panauhin sa ika-117 taon anibersaryo ng kalayaan ng ating bansa. Salamat po at isa po itong karangalan di lang para sa akin, pati na ang buong kasundaluhan ng 303rd Infantry Brigade at ng Philippine Army na nandito po sa Negros Occidental. Kasama ng ating magigiting nakawal ng 303rd Infantry Brigade, kami po ay nakikisa sa mamamayan ng Bacolod sa paggunita ng anibersaryo ng ating kalayaan bilang isang bansa. Saksi po ang mga pahina ng ating makulay na kasaysayan sa katapangan at kabayanihan ng ating mga ninuno laban sa dayuhang mananakop. Sa hirap ng paniniil at kawalan ng katarungan, kanilang ipinamalas at hindi matawarang pagmamahal sa bayan. Maging ang kabayaran nito ay ang kanilang sariling buhay. Ang kanilang kabayanihan ang siyang nagbigay ng daan upang ating makamtan ang minimithing kalayaan na ngayon ay ating tinatamasa at pinangangalagaan. Bilang mga mamamayan ng Bacolod at Negros Occidental, tayo po ay may mabigat na katungkulin at responsibilidad upang ang mga pinamalas na kabayanihan ng ating mga ninuno ay di mawala ng saysay. 2 araw pa lang po ang nakalipas, idineklara ng mga Negrosanon sa pangunguna ng ating butihing Gobernador Alfredo Marañon Jr. na peaceful and ready for further development ang buong lalawigan kasama na ang lahat ng syudad, munisipalidad at barangay na nasasakupan nito. Gayon din po ang Bacolod City at mga barangay nito. Itong ipinamalas ng mamamayan ng Negros Occidental at ng Bacolod ay natatangi dahil kayo mismo, mga taong bayan at mamamayan, ang nagdeklara na kayo ay para sa kapayapaan. Tamang-tama po ang ating ginawa dahil akma po ang tema ng anibersaryo ng ating kalayaan sa ginawa natin. 2 araw pa lang ang nakakaraan, ang tagumpay sa pagbabagong simula, abot kamay na ng bayan. Aminin po natin at hindi, ang totoo, di pa po natin lubos na nakakamtan ang tunay na kalayaan na ating minimithi. Maraming suliranin pa ang sa atin ay nakabalakid. Pero naniniwala po ako, 10 ng iba pa na mga kasamahan natin na di magtagal ay makakamtan din natin ang tunay na kalayaan na ating minimithi. Ang lahat pong ito ay mapapagtagumpayan natin kung tayong lahat ay magsasama-sama at magbuklod-buklod sa ating bayan. Kung tayo po ay magiging makasarili, wala po tayong magagawa
kundi maging mahirap para sa ating lahat ang mga susunod na kabanata. Pero kung ang lahat ng sektor ng ating bayan ay magbuklod-buklod, magiging maganda ang kinabukasan o ang kalabasan ng lahat ng ating mga gawain patungo sa ating mga minimiti. Naniniwala po kami na bayanihan ang susi sa pagkamit ng walang hanggang kapayapaan, kaunlaran at kasaganahan ng ating bayan. Kolaborasyon lang po ang kailangan upang maging madali at maayos nating maibigay ang ating mga tungkulin para sa bayan. Kasama po ninyo ang 303rd Infantry Brigade sa lahat ng gawaing pangkapayapaan alang-alang sa ating lalawigan at sa siyudad ng Bacolod. Muli sa pagunitan natin ng makabuluhang araw na ito, lagi nating pahalagahan at isaalang-alang ang ating kasaysayan. Sa buhay natin ang mga aral na maaari nating gamitin sa pangkasalukuyan, lalong higit ang ginuhit na kabayanihan ng ating mga ninuno. Naway hindi mawalan ng saysay ang kanilang ginawang pagsakripisyo para sa kalayaan ng ating bayan. Gawin natin silang huwaran at inspirasyon sa ating katungkulan bilang isang mabuti at tapat na mamamayan. May God bless us all. Mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang bansa ng Pilipinas. Today is June 12. To all of us, this is the day that we should give tribute, honor to our forefathers who paved the way and gave us the freedom that we are now all experiencing. So it's just but proper and fitting nga aton sila hatagan sa aton pagpasalamat pinaagi sa pagtambong at pagpakita during sini nga mga celebration. The present generation, of which most of us ari sa subong, gone were the days nga aton ginapalibugan ang foreign intervention, except for the threat that is now being hurled at us by China. But hindi nagid amuna ka kulba ang aton gina-eksperyensyahan nga base may mga dalagko nga manasyon nga magkontrolar liwat sa Pilipinas. So pasalamatan ta ang aton mga baganihan nga nagsakripisyo. But right now, panibag-o ang operasyon kag threat nga aton nga gina-eksperyensahan. And that is the threat to our youth. Ano ina ang threat sa aton nga youth? Yesterday, ang aton nga City Legal Office, headed by Attorney Diaz, through the Ordinance Enforcement Unit, nag-spot inspection sang tanan nga mga internet cafes dali sa Bacolod. And believe it or not, school hours, more than 100 students ang ara sa mga internet cafes. So what does this tell us? Nagapakita lang nga dapat ang aton mga kabataan, ang aton mga estudyante, i-ensure naton na hindi maguba ang ila pag-eskwela pinaagi sa sini nga mga klase sa internet gaming. Although there is nothing wrong with internet when in fact today ang Google gani nagatag sang tribute sa Pilipinas, nagimo sa isa ka noodle nga kung itap mo magwa ang tatanan ng activities about Independence Day. Ginbago nila ang design, may three suns and then may mga rays. So kapakita nga grabe ang pagrespeto sa internet community sa bilog nga Pilipinas. But ang risk naton subong is ang ginahimo sini sa aton nga mga kabataan. So the challenge is with all of us, the present generation, our DepEd, our LGU, all of us, our barangay officials. The challenge is for all of us to unite, to ensure na maproteksyonan ang present generation, ang mga kabataan, na hindi maguba ang ilang kabuhi so that they will become
good and fruitful citizens of our economy. And our freedom will never be meaningful if our people remain sadly lacking in their physiological needs, their need for food, for clothing and shelter, their need to live in peace and tranquility.